Woohoo! Ayun, at simulan na natin yung ating panibagong review ngayong araw. Banat Bingot. Of course, no? Kailangan din naman natin i-review to si Banat Bay. Ano bang meron? Si Katunying. Kilala niyo si Katunying, 'di ba? Diniscuss niya yung pagkapanalo uli ni Tulfo dun sa kaso ng disqualification sa kanya. Tapos nung pinanunood ko, as in, habang nagkakape ko, gaganyan ako, di ba? Kukuya-kuya-kuy pa ako, kakape. Sabi ko. Now I understand. Sabi ko, now I understand kung bakit si Attorney Libayan ay galit na galit sa mga Tulfo. Siya yung pala. Sige nga, tingnan nga natin kung ano tong ni Banat Bay, yung kanyang naratiba. Okay? Ulitin ko para lang mo sa kaalaman ng iba. Ako po si Banat Bay. Si Banat Bay po, pag tumingin sa isang bagay, hindi niya po tinitingnan yung tao per se. Ang tinitingnan ko po yung issue na kanyang inilalabas. Tulad nga ng sinabi ko, si Attorney Libayan, matalino yan. Si Attorney Libayan, marami kang matututunan dyan. Ang problema ko lang kay Attorney Libayan, every time ipinapasok niya ang issue ng Tulfo, bumabaluktot yung kanyang paninindigan. Bumabaluktot yung kanyang mga sinasabi at prinsipyo. Ngayon mo lang naalaman yun? Hindi naman sa akin tingin ko lang talaga sumasakay si Libayan sa, of course, sa pangalang Tulfo. Iba kasi nadudulot pag may tulpong nakadikit sa pangalan mo eh. So tuloy. Bumabaluktot siya. Okay, ibig sabihin, kasi ang tao, meron niyang talino eh. No, 'di ba? Halimbawa si Thinking Pinoy. Ako, minado naman ako matalino 'yon, okay? Matalino 'yon. Ang problema, minsan yung talino natin, ginagamit natin to serve our interest, self-interest. At babaluktutin natin 'yon patay, no? Si Thinking Pinoy. Magkakagalit nga pala sila sa panahon ngayon ng Thinking Pinoy kasi dutae ito si Banat Bay. Para masilbihan yung self-interest mo. Naintindihan niyo ibig sabihin. Ito, ang problema ko kay Attorney Libayan. Talino siya, galing niya pag nagpaliwanag. Sa katunayan, even before, ako, aminado akong pinanunood ko siya. Nagagalingan ako. Okay? Naipapaliwanag niya. Ang problema ko, pag pinasok niya na si Tulfo, yung self-interest niya na galit kay Tulfo, lalo na dahil natalo, nababaluktot na yung mga dapat niyang i-discuss. Yung pala may disqualification tama ba, Banat Bay? Disqualification si Libayan na i-final kay Tulfo tapos natalo? Okay. Sige, mamaya nanamnamin pa natin si Banat Bay. Nakahalata ko yun eh. Parang ang mangyayari, ito yung katotohanan, para mapunta dito, kailangan niyang baluktutin kasi hindi dito yung interest niya kay Tulfo. Eto nga sa loob-loob ko, di ba, lagi niyang pinagsasabi na ganito siya, yung mga followers niya, mukhang magaling daw siya, ganyan-ganyan. Alam mo, nung una pala, lumagpak na siya doon sa disqualification niya kay Tulfo. Pinapa-disqualify niya kasi abogado siya So may nagdemanda. Ito, papakita lang natin Ito matindi ngayon dito. Ako, syempre, nagre-review lang ako dito, no? Ano man ang side nila dyan, labas ako sa kanila. Syempre, kung ano lang din yung malayang pananaw ko. Di ba? Sige, tuloy, Banat Bay. Ayan. Okay? So, dinimanda nung parang pinadidisqualify nung kanyang asawa, yung yung dating asawa ni Tulfo. So sabi dito, doon sa ito po ay motion na. Ibig sabihin ng motion for reconsideration, ibig sabihin yung una natalo na siya. Hindi na pinayagan na ma-disqualify si Tulfo. Okay? Tapos parang nag-appeal yung kanyang asawa daw dati na ang abogado ay si Attorney Libayan.
Yung pala kwento nito, abogado nung ex ni Rapi Tulfo, yung si Attorney Libayan. O, Attorney, showbiz ka rin pala, ha? Oo. Ang nangyari ngayon, lumabas, dismissal of the motion for reconsideration in relation to the disqualification case against Rafi Tulfo in the 2022 national election. Okay? So, ayan po yan. Pagka basahin nyo na lang po. Makikita nyo rin naman po yan sa mga ibang online news. Ang sabi dito, the Commission on Election dismissed the motion for reconsideration filed by Julieta Licop person in a disqualification case against Tulfo. Okay? Dung senatorial candidate si Tulfo noong May 9, 2022. In its resolution promulgated on 28 ng February, the Commission and Bank found no valid reason to reverse. Puch. Ako napupuna ko lang, marunong palang bumasa itong si Banat Bay, ha? At least, di ba? Sige. The assailed order of the COMELEC First Division. Ibig sabihin, meron na nung una, sumabit na sila doon, inapil nila, sumabit na naman sila dito. Ibig sabihin, walang nakitang dahilan ang COMELEC para baguhin o i-reverse yung decision ng First Division ng COMELEC. Okay? Which dismissed the petition dated for March 4, 2022 seeking to disqualify Tulfo. Ito, sabi Trace. Sige, ano sabi? Therein it was established that the motion neither argues that the evidence on record is insufficient to justify the assailed order nor that the ruling arrived upon by the Commission First Division is contrary to the law in accordance with the grounds set forth under Section 1, Rule 19 of the COMELEC Rules of Procedure. Ang ganda ng ngiti. Ang ganda pala, may bungi din pala to si Banat Bay, parang ako din, no? Lang yata, parang nakakatalino talaga manood ng vlogger, no? Vlogger po ito, vlogger. Ganda ng ngiti, ngiting tagumpay si Banat Bay. Ibig sabihin, wala talaga. Hindi napatunayan na yung disqualification case ni Tulfo. Moral part? Sabi mo, moral part. Sapat yung ebidensyang pinresinta. Baka hindi mo na ituloy. Gusto mong sabihin, moral turpitude. Yun, Banat Bay. Ang galing, no? Nailusot ni Banat Bay yun, Kita nyo yung bungi ni Banat Bay. Ganda, di ba? Tumataba na pati si Gugoy, Napag-alata mong busog na kasi sa dami ba naman ang pinakalat din itong kasinungalingan, Further, the Commission and Bank pointed out that it no longer has jurisdiction over the disqualification. Jurisdiction, Ayusin mo naman. Bocha, nakikinig yung mga followers ko sa iyo, Case against Tulfo is now sitting member of the Senate after having already been proclaimed as senator May 18 and taking his oath of office on June 22 pursuant to Article 6 taking his oath of office, galing talaga Banat Bay. Section 17 of the Constitution. Sa madaling salita, since inappeal na sa kanila at nanalo na si Tulfo, ang sabi ng COMELEC, wala na po sa jurisdiction namin yan. Meron ng jurisdiction yan ay yung Senate na. Yung tinatawag nilang election na tribunal sa Senate na. Tribunal, Bunalin na talaga. Magaling talaga to si Banat Bay. Bunalin mo nga, Banat Bay, A long line of cases established that the Senate Electoral Tribunal, SET, assume exclusive jurisdiction. Sabi na dito, merong mga jurisprudence, may mga cases before na nagpapatunay na once sa isang kandidato nanalo na, hindi nyo na pwedeng i-appeal sa amin yan dahil wala na po sa jurisdiction namin yan. Okay? Nasa jurisdiction na ng SET, yung Senate Electoral Tribunal. Okay? Yan, nakuha niya rin yung tribunal.
Oo, kanina kasi tribunal eh. Sabi dito, in recent memory, the Supreme Court, eto yon, enunciated in person, blah, 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 the use of word soul, ibig sabihin, yung pwede lang na merong otoridad lang dyan yung Senate, okay? Refers to the member of the House of Representatives and the Senate. The authority conferred upon this tribunal is intended to be full, clear, and complete. And Parang hindi nakikita ko dito kay Banat Bay, gusto niyang somehow gusto niya ring masabing kalibel ko ng utak si Libayan eh. Oo, sige tuloy impaired. Therefore, eto ang nangyari. Bakit ba na-dismiss nung una? Ang unang dahilan kung bakit na-dismiss yung kaso ni Raffy Tulfo, according, okay, kasi napanood ko lang kay Katunying, ang paliwanag niya dahil daw may kulang na ebidensya. Okay? Hindi parang, in other words, pinalalabas ni Katunying na it's all about technicality. So, syempre, nakiparites tayo dito. Nakiparites si Banat Bay dun kay Katunying. Tapos ako naman nakikiparites dito kay Banat Bay. Tuloy. Okay? Galing po ito kay kay Katunying. Sabi niya, technicality daw, dahil hindi, ibig sabihin, yung ebidensya, hindi sapat, hindi daw umabot kay Raffy Tulfo yung mga presentation of evidence or something like that. In other words, ganito lang. Yung moral turpitude na sinasabi, yung libel case, kasi merong libel case, guilty conviction si Senator Raffy Tulfo na talino pala ni Tunying, source siya ang source ni Banat Bay. Libel case. Okay? Meron pong sabi ni Katunying, ito naman talaga ay moral turpitude. Okay? Kaya lang, nagkataon technicality, kaya hindi na disqualify si Tulfo. Nagegets nyo? Ulitin mo. Tama, the fact is correct. Pero dahil sa technicality, nung una, na-dismiss. Sa loob-loob ko. Pinagtawanan si Libayan, Pinagtawanan si Libayan. Kung mapapanood ni Libayan to, malupit, Kawawa naman. Upakan mo agad to, attorney. Di ba? Upakan mo na. Simple lang ito Napakasimple. Technicality ang issue. Sa madaling salita po, nagkamali. May nagkamali. Sinasabi niya dito, si Libayan na nagkamali nito. Sino yun? Eto lang. Ganito lang kasimple. Pag sa criminal case, kunwari, para ang isang tao ay masabi nating pumasa sa piskal at maakyat sa husgado, di ba? Kunwari nahuli ng pulis. Usually hindi naman na pinapangaralan na ngayon ni Banat Bay si Libayan, Libayan, makinig ka, nag-lecture, Ito ba kay Tunying ba ito, kay Banat Bay na tong nile-lecture niya, Nagkakaroon ng technicality kaya nadidismiss yung case. Ibig sabihin, mali ang handling ng evidence, mali yung pagpresenta sa piskal, may nagkamali. Alam niyo yun? At usually ang nagkakamali doon, yung mga, hindi naman po lahat pero meron talagang mga investigador na bobito. Ibig sabihin, bobo. Ibig sabihin, mali-mali yung pagpresenta, mali yung pag-handle ng evidence, Kaya nga tinawag lang na technicality. Ano ibig sabihin nun? Tama yung evidence mo. Okay? Tama na ganito. Okay? Kaya lang, mali yung... Tay. Ikaw pala, Attorney Libayan, may kasalanan nako, ano ba naman yan, Pinapalabas na, ito tema, basa ko dito, pinapalabas si Banat Bay na wala ka pala, Attorney. Kumbaga sa mga followers ni Attorney, ito yung lumalabas kay Banat Bay dito. Yung pagpresenta mo, mali yung pag-handle mo ng evidence, kaya ka na technical, kaya na
na-dismiss yung case. Kaya hindi na umabot sa korte, na-denied. Alam mo yun? Anong ibig ko sabihin? Kung may bubitong investigador na nagpipresenta ng ebidensya minsan, kaya nate-technical, okay? Meron din bubitong abogado. Kotsa. Siyempre, sa topic na to, babanat ka ng bubitong abogado tapos pinalabas mo na may nagkamali doon sa pagpiling ng kaso kay Tulfo. Si Atty. Libayan na naman yun. 1+1 na naman yan. Tinatawag niyang bubito ito si Atty. Libayan. Kaya nate-technical. Naintindihan ninyo ang ibig ko sabihin? So sa madaling salita, kasi ang linaw ang ganda nung ako. I suggest, even vlogger, kabilang vlogger yan si Katon Ying. Actually, halatang halata doon sa video ni Katon Ying na ang lining niya na kay Atty. Libayan. Oo nga, no. Magtropa din yan nag-guest din yan Na-interview niya rin yan si Atty. Libayan Oo. Tapos, totoo yun. Mukha halatang halata Tapos parang may pitik siya ng konti sa Comelec na halata. Bakit daw na-dismiss ng technicality, ganyan bla bla bla. Sa loob-loob ko, diba, in-interview mo si Libayan? Sana, tinuruan mo. Sa madaling salita po, na-dismiss yun kasi may mali. Sino nagkamali doon? Yun. Di ba? Makita mo tingnan mo naman yung naratiba ni Banat Bay kasi ikaw Tunying, makamarcos ka kasi. Bubito tuloy yung tawag. Grabe no. Tinawag attorney, tinawag na bubito Yung technicality nangyari na yon, nagkamali ba ang Comelec doon? Hindi. Kaya nga hindi nila inapprove Hindi nga nila inano kasi nga hindi favor doon sa asawa kasi may mali. Sino ba abogado nung nag-complain? Atty. Libayan, patay. Ayan, kino-call out ka na ni Banat Bay. Sino ba abogado ng asawa ni Rapi Tulfo? Atty. Libayan, yun, si Bak. Ako, magaling ka. Patay, akala ko magaling ka. Wala ka pala, attorney. Wala ka pala, Hindi, isipin nyo to Bakit? Sabi nito, technicality because hindi kagad inaksyonan ng Comelec na nag-proclaim na si Tulfo kaya na-dismiss. Excuse me po, Lizzie, ito po yung, sa kabila na ito yung dismissal of the motion for reconsideration. Yan yung sinasabi mo. Ulitin natin na, sinasabi kong technicality. Ayan mas abogado na ngayon si Banat Bay, matindi Oo. Yung una, okay? Yung unang solution ang nalaman ng First Division kaya dinismiss. Yun yung unang technicality. Hindi pa po senador si March 22 sige na disqualified. Nahirapan din magpaliwanag, biglang nagbasa. Teka. Attorney Banat Bay. Were to establish that motion argues the evidence on record is insufficient to justify the assailed order nor the ruling arrived upon by the Commission First Division is contrary to the law. Okay? Kasi ganito lang kasimple. Banat Bay. So sinasabi mo, yung libel case, talagang moral turpitude. Yun ang sabi ng batas Okay? So dapat, hindi... dapat disqualified si Tulfo. Tama. Totoo naman Yan yung sinabi ni Katon Ying. Tama naman Kaya lang, nadali. Nabalik na naman kay Katon Ying. Si Tunying talaga ang may dito Source talaga ito ni Banat Bay. Nga ng technicality.
Okay? Nagigets nyo? Dapat talaga, da-disqualify siya nun, kaya lang may nagkamali. Siguro naman, hindi ko na kailangan ispelingin kung sino yung nagkamali doon. Yung una yun ha, yun yung una. Ito, yung pangalawa ha. Ito na yung pangalawa. Ano yun? Dismissal of the motion for reconsideration. Dito, nagkamali na naman. Bakit? Butch. Wala, tinitira ka talaga nito Atty. Libayan, no? Bubito, naku, ihina yung mga, mawawalang gana yung mga umahanga dito kay Atty. Libayan. Baka pati yung mga kliyente nito magsipag-atrasa, no? Kasi, ang punto niya dito, sabi niya nga parang, kasi masyado daw matagal ng hindi inaksyonan ng COMELEC kaya na-dismiss itong motion for reconsideration. Kung matalinong abogado ka, eto kung matalinong abogado ka, alam mo na ang COMELEC ay maraming kasong tinutugunan. Hindi kita mo Eto, attorney, makinig ka kay Atty. Banat Bay, Di lang yung kay Tulpo. Ibig sabihin, una-una yan, nung mga unang cases. I know it. Why? Because nung mga una, may first decision din dun sa aming party list na medyo, alam ko, denied And not really denied, pero may problema nung una. And ang tagal hanggang last minute before na-approve kasi nga, ang sagot sa amin ng COMELEC, ang dami nilang cases na inaaksyonan. At remember, iilan lang po ang COMELEC commissioner. Kita mo Tapos bias pa yung di ba? Bias tuloy. Di ba? Syempre, mukha makamarcos pa yung mga COMELEC commissioner ngayon, Hindi ho sila madami. Ngayon, ibig bang sabihin nito, wala na tayong dapat gawin? Hindi. May dapat tayong gawin. Kung gusto nyo, damihan ng COMELEC commissioner. Pero, yan ang katotohanan. Na ang katotohanan, hindi kaya ng COMELEC commissioner na aksyonan ng mabilis ang lahat ng issue na isinasampa sa kanila. Ang daming issue sinasampa sa kanila. Ngayon, kung matalino kang abogado, dapat alam mo yan. Patay. Hindi mo alam, attorney? Samantalang si Banat Bay, vlogger lang to. Vlogger lang, tsaka balita ko, naging bugaw yata to dati. Ay, ewan ko hindi ako sure dyan kasi mukha pala ni Banat Bay, mukhang teka. So, kung alam mo yan, dapat hindi ka na tumakbo doon sa COMELEC for motion for reconsideration ng iyong unang case na na-dismiss. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kasi alam mo na nadali ka nung technical nung una. So, dapat, kung magfa-file ka for motion na i-reconsider ng COMELEC yun, naisip mo na kaagad. Sandali. Pag nag-file tayo, aabutin tayo ng ganitong petsa at baka panalo na si Tulpo dyan. Patay. Naisip ni Banat Bay yun, Grabe, di ba? Naisip ni Banat Bay, ikaw attorney ka, tapos di mo naisip, sabi ni Banat Bay, Grabe na to, Sige. Sense na. Madidinay na naman tayo dyan. Dapat alam mong abogado yung kung matalino kang abogado. Hindi, eto seryosong to. This is a real, it's a fact, okay? It's a reality, okay? Ito ay hindi ho ito yung haka-haka. Realidad ho ito sa society natin. Alam naman natin katagal-tagal ng mga iba't ibang kaso. Lalo na pag sa COMELEC. Patay. Niyari kayo ni Banat Bay ngayon. Di ba? Well, at the end of the day, mga kaibigan, si Rapi Tulfo ay malaking pangalan pa rin yan Hindi mo kayang bastang magiba, no? Kahit na may mga taong may ayaw diyan sa Rapi Tulfo, nakakuha na yan ng pagmamahal ng tao At syempre, pag may mga taong nagmahal na diyan, hindi mo yan basta-bastang kayang gibain. Maliban na lang kung may mapapatunayan kayong kasalanan sa bayan, pero hanggat may Rapi Tulfo, nakatatak sa isip ng mga tao,
mahihingian namin to ng tulong. Ang karamihan sa mga tao gusto maunang lumapit kay Tulfo bago pumunta sa pulis o sa abogado eh. Ngayon itong kay Attorney Libayan naman, syempre abogado yan, talagang yung habol niya, syempre yung dignidad no ng kanyang profesyon. However, nabahiran nga dahil yung pala naman abogado pala siya nitong asawa ni Tulfo na naghahabol kay Rapi Tulfo. 'Di ba? So para sa akin medyo questionable nga yung motibo. And ako naman hindi naman ako galit kay Libayan at galit talaga kay Rapi Tulfo, pero kung titingnan mo mabuti simula't simula sinabi ko na I think yung motive lang ni Attorney Libayan dito is of course yung views, no? Kasi pagka inatake mo si Tulfo, talagang magba-viral ka at magti-trending ka. And tested and proven na yan eh. Inatake si Erwin Tulfo, 'di ba? Nung vlogger na 'yon, sino ba 'yon? Si Jack, yung pangalan. Tapos itong 'di ba, itong si Mon naman tinira ni Raymart, ayun, nag-viral sila. So bottom line mga kababayan, may impact, no? Malaki ang impact at impluwensya ng pangalang Tulfo sa ating bayan, no? And of course, on the other hand, si Attorney Libayan kung talagang siguro nga kung hindi wala tayong maki-question sa kanyang motibo at saka sa kanyang yung kanyang dignidad, no, or prinsipyo, kung ano ba talaga yung kanyang pinatutungkulan, bakit niya pine-persecute, no, publicly itong mga Tulfo, no? So integrity yan yung tinatawag pala nating integrity. Anong sabi nga, moral ascendancy, sabi nga ni Attorney Libayan. At higit sa lahat, syempre, dito naman sa particular na nire-review, no, na nagre-review si Banat Bay, meron lang ito, vlogger lang ito. Parang ako lang din, di ba? So, nagbibigay kami ng aming opinion. However, may bisa pa rin sa bandang huli dito yung kung ano ang dinidikta ng kaso o tinatakbo ng kaso. At si Banat Bay, syempre, source niya rin si Tunying, no, para makantsawa naman itong Tulfo. Di ba? Itong Libayan pala, rather, di ba? So, bottom line, mga kababayan, wala tayong diyan. Dahil malalaking mga pangalan niya naglalaban na yan, Libayan, manugang ni Magalong yan. So, mabigat din yan, ha? Antayin na lang natin kung sino ang unang bubulagta sa kanila. Kasi syempre, pag nagkakagatan niya, malalaking mga suntok yan, malalaking mga tao yan, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kanilang kasuhan, di ba? So, well, anyway, kung nagustuhan po ninyo itong video na ito, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa pagsama sa atin at pagla-like nitong video, pagkokomento ng may paggalang sa ating comment section at pag-share, no, sa mga kaibigan nyo para may matutunan din kayo kung anong klaseng abogado si Attorney Libayan at anong klaseng tao itong si Banat Bay, di ba? So, please don't forget to subscribe kung gusto nyo pa pong makarinig o makapanood ng ganitong klaseng content. Maraming salamat po, mga kababayan, ha? Woo! See you again next time. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo. God bless the Philippines. God bless us all. Bye for now. Paalam!